mga kabrigada! Kinino sa paginiwalagad, Brigada Carlo Guzman Duga-Duga. September 14 tuig 2021, Sokserjen Mindanao. Mayong buntag kaninyong tanan o kini ang inyong alagad sa kahanginan Val Gilaran. Makauban niyo sulod sa kauras ug tunga sa programang muhatag kaninyo og katinawan sa mga isyu nga nagalambigit kanatong tanan. Isyu nga atong hibay-hibayod, atong taltagon ug atong hatagan og dako nga pagtagad aron nga kini makahatag og dugang kasayuran ug kaalam kada Lunes paingon sa adlaw nga Biyernes. Dinhi lamang sa atong programa ang Encuentro. Samtang luyo sa pandemya, dili mamahimong undangon ang klase sa mga estudyante Brigadang Bal. Gani, ikaduhang school year na kini ilawom sa nasinati nga pandemya. Kana mo na inindot karong buntaga Brigadang Bal. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kumusta untang Department of Education kun DepEd Jansan? Kay karon ang ilang ikaduhang adlaw sa school year 2021-2022. Makauban nato Brigada Bal via Zoom si Sir Romelito Flores, ang atong Schools Division Superintendent sa DepEd Jansan. Maayong buntag, Sir Flores. Mayong buntag mga kabrigada, mayong buntag sa tanan nagapaminaw, sa tanang katawan sa General Santos City, sa management no sa brigada, mayong buntag kaninyong tanan. Sir Flores, kumusta ang unang adlaw sa pag-abli sa klase sa school year 2021-2022? Gahapon nga adlaw, naglibot kita no after sa atong interview sa Brigada Usab sa Brigada TV ug atong nakita ang atong mga eskwelahan. Ubay-ubay ang atong nasuri gahapon, ang atong mga kaubanan nagsuri usab. Ug ako makaingon ako nga generally very smooth and successful ang atong opening of classes. Atong nakita diya sa mga eskwelahan nga katong mga problema kaniadto nga opening of classes, of course medyo nostalgic ta magunahuna nga atong gina-expect nga na ang mga bata na mga nagdagandagan, na mga gabanha-banha, na mga ginikanan kaguyod sa ilang mga anak, na mga gahilak nga bata na di magpabilin. Pero kana siya nga senaryo wala na siya nga nato nakita gahapon, kundi ang ato nakita gahapon ang mga teachers, ang mga school heads, pipila ka mga ginikanan nga nag-claim sa ilang mga self-learning modules. Kana siya nga atong nakita. So mingaw ang atong mga eskwelahan kaya wala palagi kining atong ginatawag na face-to-face classes. Wala ba po na matikdan gahapon nga problema di is Flores sa pagpangtagtag nato sa atong mga modules? Actually, dili nako maingon nga problema siya kay ang atong pagpanagtag sa module is nahimo na nato na siya before gahapon, no? But sabton usa nagsugod ang opening of classes, nagsugod na ang distribution sa modules. Ang atong nakita gahapon, for example, nagadto ako usa ka eskwelahan, nagkadaya different schools have different styles and strategies. But I'd like to feature itong kanang nahitabo sa Romana at Charon Central Elementary School diya sa Barangay Kalumpang. Gisulod na ko ang ilang mga rooms, no. Ang makita nato sa isa ka classroom duha man gud na ka doors, no. Ang first door gihimong entrance, second door gihimong exit. Pag sulod nimo sa classroom, makuan ka. So dito pa lang sa first door, ang ginikanan mag-fill up sa iyang pangalan, niya pirmahan niya, unya pangitaon niya dito sa mga bangko, no? Pangitaon niya dito sa mga bangko. Kaya mga bangko ang gibuhat sa maestra, gibutangan niya dito box sa babaw sa bangko. Ibabaw sa box gipilit po niya dito ang picture sa iyang mga estudyante ug naay contact number. So pagsulod nimo, pangitaon sa iyang ginikanan tong picture sa iyang anak, pangalan sa iyang anak, unya kuhaon niya dito sa box tong mga modules pagkuman adto sa pikas pultahan, unya mugawas na siya. So nakita nato nga sa ubang mga rooms, aduna pay mga nagpatong nga mga modules sa ibabaw sa bangko. But sabton, wala pa ni adto didto ang ginikanan. Pero nakita na ako, naay numero didto, contact number sa ginikanan. Pangutanan ako ang maestra. So unsa imong gihimo nga wala pa ni nakuha, na pa ni diri karon. Sag sir, amo nang gitawagan, amo nang gitext. So mao na busy ang ato mga teachers, bisan siya ra sulod sa iyang classroom. Mo na gingon ako ganiya, medyo nostalgic siya. Ang
ang teacher na sulod sa classroom sa iyang advisory class. Katubang niya ang mga estudyante niya pero pictures pero pictures ang katubang niya. Pero na dito ang mga modules, sige siyang text, sige siyang tawag para i-contact ang mga parents. So mao na siya dili siya ingon ana kadaghan ang wala nakakuha og modules, mga 4, 5 ana, mga diya lang siya. So katong nahitabo kaghapon, atong gingon nimo sa Romana, buti pa sa punto katong lingkuranan nga naay mga pictures sa estudyante. Mapod siguro to ilang lingkuranan, DS Flores, sir. Yes. Tinood na siya. Galing. Tinood na siya. Oh. So, muna ingon ako gahapon, medyo ingon na ako gahapon kasi nisulod ko dito sa classroom. Gani, nag-send ko sa inyo picture through Karichel. Pagsulod nimo ba? Kasi gina-expect man gud nimo nga opening of classes, siyempre ang kabana sa mga bata, Right. ang magtan-aw kung naay bisita mo tan-aw sa imuha, unya ang maestra magsigig pamuyag, mga ingon ana ba. Pero makita nimo gahapon, naa sa babaw sa bangko ang picture sa mga bata. Sabi ko, cool po siya nga, yun ana, kaya at least sa maestra nga part, ang iyang purpose ato is, of course, makita niya ang mga estudyante, mo din yung tsura sa iyang mga estudyante, kay kaduha na ba katuig nato karon nga distant learning. Right. Unya, kang ikaduha is, dali ra ma-monitor sa maestra ang kung kinsa pa ang wala nakakuha modules. Kaya kung napay modules dito, nagpatong dito sa box, that means wala pa nakuha. Ikaduha, kung i-submit na po sa ginikanang ang modules, dali na kayo paghulog. Di na kinahanglan yan ay contact. Kay, di ba, bawal ta, mag-contact karon kanang close contact, whatever. So, pagsulod sa ginikanan, muadto ra siya dito sa bangko sa iyang anak nga na-picture, na may box dito, ihulog niya tong modules no nga nagamit na. Kaya dili man na basta-basta nato nga pag-submit dawaton sa maestra nya trabahoon din sa maestra. Right. Dili pa pwede kay dapat mo underwent pa na siya og kanang mga disinfecting process and all kay as one of our precautionary measures. So nakita nimo kaghapon sa imong pag-check DS Flores nga atong katong classroom ato sa Romana. Parang grabe ang creativity nga nahimo sa maestra. Yes. And I'd like to mention no kabrigada nga ang teacher na didto si Ma'am Luz Biminda Labduban. Wow. Unya ano na siya no kanang ang pinaano ka pa ito nga very touching ba. The husband was there. No? The husband was there and the husband is not a teacher. No? Dili teacher ang husband pero naa dito ang husband kay the husband supports and helps the wife pala doon sa structuring ng classroom. All rooms, no? All rooms, guwapo, nindot ang mga rooms sa Romana at Charon. No? Magani, giingon ako kay Kent na gi-request ako si Kent na bisitahan. Kasi it's a worth nga i-feature siya. Kay during the vacation probably, ang katungulay klase, ang maestra, padayon sila nga nag-structure sa ilang room, nagpagwapo sa ilang room, nang limpyo sa ilang room, para kung abot ng panahon nga i-allow na ang face-to-face, ready na ang atong mga bata. So the husband was there. The husband dili teacher, pero grabe ang support sa husband, no? Si Manong Rene Labduban. Grabe ang iyang support sa iyang wife and the classroom. It's not a classroom to me. It's a class home, no? It is just like a home. Na kung magsulod ka dito ka brigada, ingon naginan ako gahapon sa principal o supervisor. I stay longer in a classroom or in a school kung ganahan ko sa atmosphere and everything. Right. I stayed longer, no? I stayed longer yesterday kay nindot gaan ba? Gaan Na-amaze sa ka. paminaw. Na-amaze ka. Na-miss din mo mga bata. So malamang Brigada Carlo ug Sir Flores makatilaw gid ni og unsa tawag ani makadawat ning award si Ma'am ani. Wow. Kay na-miss gud ang DS. Kung pwede pa lang no na instant no mga ingon ana no kung pwede pa lang kung well, medyo but we have to follow the process no kung unsa man whatever any form of ano naman. And mao ganay gahapon nga kahimutan kay gasunod-sunod man sa ako tong sa matang eskwelahan na gud may ginatawag nga communication team kay naapod mi sa always ang update namo sa FB page sa Depend Tayo Jensen kana mga live coverage like today we have the live coverage and we also invite you nga kung may time mo mag-watch mo sa Depend Tayo Jensen kaya nandito ang mga updates and happenings no sa uban nga mga school. So nagsunod-sunod sa ako ang communication team. Ingon ako nga abi na lang yung microphone kaya ako na lang
mag-report, no? Mahitungod ani because I am so inspired of what I see sa Romana at Sharon Elementary School. Almost all the classrooms pareho, no? Pero sa ubang eskwelahan nindot man gyapon. Ang sistema lang po sa ubang eskwelahan, like nakaadto ko sa Sheriff Muksin, no? Diri sa Lower Baluan, near Bula na siya. So nakabutang pagsulod nimo sa eskwelahan, nasa covered court, no, open siya, na yung mga boxes, kanang mga dagko nga boxes, unya mga teachers nga mo duty kay kabalo ka Brigada Val, no, and Carlo, na karon ang ato mga teachers dili na siya sabay-sabay mag-report sa eskwelahan. Natay ginatawag nga alternative work arrangement kay kini lagi atong hagit karon sa pandemya. Dili pwede ta makaako nga ipa-reporton tanan sila sa eskwelahan at the same time kay para maiwasan ba kanang mag-distance kanang sana close distance nya maghawaay kanang magtakdanay ba basi magtakdanay. So lisod kaayo. So mao na nga kuan sila kanang dili sila pareho. So kung kinsa tong teacher mag-report, siya mag-manage dito sa distribution sa kuan. So nakabutang na kung grade 1 nakabutang na tanan, so ihatag na lang sa magkuha na sa siya nato naghapon, no. Sir Flores, kanang ako po mismo na ako na ano ko ba na amaze po kaning gihimo diya sa May Romana. Basin pod napoy ubang mga schools, no, nimo nga under sa imuha nga napoy sila gihimong nindot dito. Kaya lang wala Yeah. po That's true. Another very ingon nato, no, very creative kasi ang ato instruction sa mga principal sa atong nilabay nga bulan nga mag-innovate, maging creative sa distribution tungkol lagi sa hagit sa pandemya. Right. So ikaduha kining kuan, worth featuring also kining gihimo sa Jose Catolico, no, Elementary School. Kung makita ninyo diri dapit sa tapad man na sa Lagaw Gym o Jensen Gym. Makita nimo is drive-through. No? Drive-through. Gikan ka diri sa Chungsun Street man no, padulong ka dito sa Lagaw G, makita niyo dito ang Jose Catolico Elementary School. Naras dapit dalan. So naka sa imong sakyanan, baka sa multicab, baka sa tricycle, baka diya sa kuan. Agi lang ka dito, isulti nimo imong pangalan, then paabot sa unahan, paon nimo ang modules. drive-through yun. Okay. Drive-through. Nindot nga Ang innovation. enrollment, ingon na nasa ang enrollment. Galing. So, Sir Flores, kaganina, imong gihulagway ganina, no? Ang term nga imong gigamit is nostalgic. Sa ato pa, mingaw gyud. Mingaw. In fact, imong gisayt kaganina nga ang bana sa maestra ning adto dito kay tingali gumikan ni sa kamingaw. Sir Flores, inyo bang na-evaluate o na-assess ang impact na ining kamingaw, kining nostalgia nga imong giingon on the part of the teachers? Kabalo ka, dili ko motubag ana in terms of presumption, no. Okay. Kasi kinahanglan nato na siya i-conduct nga research or Quantify. result sa survey. Ana siya, so lisod gaya na siya kay that is more on personal and psychological na mga impact. So I cannot, no, because I cannot measure, no. I cannot measure, but yes, kung mag-inutag assumption or karang kuan lang nato, no, i-presume nato is ang mga learners excited na balik sa school. The more ang parents excited na nga pa-eskwelahan nilang mga anak. Right. The more ang teachers gusto na makita ang ilang mga estudyante. I interviewed some teachers. Na-miss ninyo ang mga learners? Grabe, sir. Na-miss ko ang mga learners. Kuha na siya, no, mingawon man dahitang masitag pamuyag sa mga estudyante. Mingawon man po dahitang masitag remind sa mga estudyante. Ingon na. So, in other words, kanang ginatawag nato everybody, I think everybody, kabrigada. Kasi restricted ang atong movements. Sa una, kung maboard ka, mahatutag sinihan, mahatutag ingon-ani nga lugar. But due to the pandemic, we are prohibited because it's not allowed. We have to be safe. We have to maintain social distancing. So even our social contact is also affected. So everybody is affected, not only the teachers. Sir Flores, pwede ba natong may bawaan ang kinatibuk-ang enrollees sa atong mga kabataan sa imo lang division? Yes. Kadtong atong enrollment now as of
gahapon siya nga data alas 2 kadlawon, so wala pa kita update karon, no? As of karon kay usually gina-harvest ni siya sa online isa kadlawon. So as of September 13, 2021 alas 2 sa buntag, Right. ang atong enrollment sa public school ana kita total 133,323, Okay. and that is 86.94%. Kung atong tan-awon ikumpara nato sa itong niagi nga enrollment. So atong isa-usahon ni siya ka brigada Yes. sa elementary public nanata sa 79,322, and that is 87% kung ato tarong tan-awon ang atong unsa ni kinang ikumpara nato sa niagi nga Tuig. enrollment, Oh. wala siya kanang 87.2%. No? Pagkahuman sa junior high school na nata sa 39,899, and that is 79.61%. And sa senior high school nata sa 14,102, and that is 116.79%. So lampas na sa 100% ang atong enrollment diya sa senior high school sa public school. So kung sumahon nato 133,323 mao na ang enrollment sa public school. So 86.94%. Diha na pud sa private school, and one is UC. Ang elementary is 4,045, and that is 70.82% compared to school year. Junior high school 3,899, and that is 67.59% compared to last year. Senior high school 7,340, and that is 110.44% sa compared sa last school year. Ang total nato sa private school is 15,284, and that is 84.32%. Overall, aduna nakitay 148,607, and that is 86%. Kining And along 86 this line, kabrigada, gusto kong manawagan sa atong mga ginikanan na wala pa nakapa-enroll sa ilang mga anak, nga kung pwede, lakaw na mo or fill up na mo sa online, no, enrollment form sa eskwelahan na gusto ninyo, pa-enrollan sa inyong mga anak, kaya atong enrollment as per DepEd order, karong September 17, no, karong Biyernes, kutob, pero nakadawat kitag order gahapon nga ang atong mga eskwelahan sa public school mudawat pa og enrollment, late enrollment karong September 30. Kung sa maning atong percentage karon nga 86 plus percent, Sir Flores, are we up by percentage or down kung itandi nato sa miaging tuig enrollment? It's not up or down, pero kini sa is moving forward kaya napamantay napamay nagapa-enroll. Subot sabto lang ani nga porsyento is kung atong tan-awon tong enrollment tong niagi nga school year, wala pa nato na abot, no? Pa nato na abot ang 100%. So napa lang ta sa 86%. So aduna pay 14 nga porsyento nga wala pa nakapa-enroll kung atong tan-awon tong lista na itong niaging school year. Okay. Pero kung tanaw na ito karon sa senior high school, Yes, ma'am. Ang problema lampas kasi na natin, kita sa 100%. Napakahirap kahit na may So, pera kulang ka. pa. Mo na padayon ang among panawagan kanunay kung pwede ang mga ginikanan nga wala pa nakapa-enroll, magpa-enroll na sila sa ilang mga anak. I see. So, pilay target dahil nato, sir, considering nga nanatay 86% sa pagkakaroon, doon na patay, pilay target nato? Ang target nato is 100, no? 100%. Right. In terms of figure, 100% pila na siya yun. nga 100%? Di na ko ma-compute karon dayon kaya nga kung kwan diri narata sa percentage na overall ang data nga nakuha nako. But more or less dinhi napata sa mga 30, no, mga 30,000 pa ang ato nga pwede nga ma-enroll pa nato sa atong mga learners, and we hope na mag-increase pa ta kay last year manggod kung atong tan-awon lampas 100% ta, nasa 105% kita, no, sa ato ang enrollment. Pero ang ato lang ginaano karon is at least man lang maka 100% kita both sabton nga kato mga school age children na capture nato diya sa basic education ug nagpadalo
nagpadayon sa ilahang pag-eskwela. Okay. Unsa kay rason Brigada Carlo ug Sir Flores nganong kining mga 14% wa pagin sila nakapa-enroll? Naba mo feedback Again, wala pa kita nakakandak og interview or survey may tungod ana, but I'd like to presume na isa sa mga rason ni ana kining ginatawag nato nga restriction sa movements, no. Kaya nga atong tanawon manggod last school year, May pa lang nagsugod na ang enrollment niya na move man tong opening of classes until nag-open of classes October. So taas kayo ang panahon nung nag-enroll kita sa atong mga bata. So karon kay nagsugod ta sa enrollment niya tong naging bulan, so 1 month time nagsugod ang atong enrollment. August 16 yata to, no, nag-start ang enrollment. Tapos karong September 17, so that's close to for more than 1 month na so tanaw nato until the end of the month kung makuha nato kining 100%. Kaduha siguro again, no, katong yun ako restriction sa mga movements, ingon na para ako lang hangyo karon nga kabrigada na kato ng tanaw, no, nga mga ginikanan or guardians, kung wala pa mo nakapalista sa inyong mga anak, magpalista na kay sayang ang panahon na namang gining pandemya, pero ang atong ginahandom bisan sa kalisod ug hagit niining pandemya, kami na ning kamot sa Department of Education nga ma-deliver gihapon ang basic education even if our learners are staying home. Nag-adapt kitag mga modalities na para mapadayon ang atong pagtuon, no, sa atong mga bata. Sir Flores, unsay inyong na-perceive nga mga challenges in the coming months para niining school year 21 to 22, Sir Flores? Ang number one gyud ana, no, of course ang atong distribution sa modules na siya kay nanaman na ang modules, of course ang printing nato like in the district level that's ongoing. Ang delivery, no, like for the second quarter, region ang mag-procure, unya ang third and fourth quarter central office ang nagpadala, but they started sending to us naman. Ang na diya karon is like last year na-experience nato ang delay sa distribution brought about by supplies o mga restrictions, no, sa mga movements. No, karon kung kini atong kahimtang karon diri sa Jensan, kalimbawa ang mga cases nakita nato sa mga reports, no, 100 plus or less than 100 but up to 50, more than 50 ang mga cases almost every day. So makita nato kung whatever is the community quarantine, no, nga classification sa ato ang lungsod o sa atong syudad, so kana makaapekto po na diya sa ato ang delivery. Kaya di naman po nato patara-tara ang atong mga teachers, ang ato ang mga ginikanan nga i-claim ingon ana. So nagid na always ang flexibility kay di man gud fix karon ang ato ang sitwasyon. Dili sa unlike sa una nga very regular, very normal. Karon siya kanang dili siya predictable, no. So laylahi ang mahimong sitwasyon tagabulan depende po sa behavior or sa sitwasyon brought about by COVID-19. So very volatile ang situation. No, gani nga kita sa DepEd nag-adapt pud kita og kining tawag nato nga value o characteristic nga magiging flexible, no, maging flexible sa ato ang implement dining distant modality of learning. Usbon ako ang ato mga teachers dili everyday nga naa sa school. Nag-observe pud kami og alternative work arrangement and mga precautionary measures aron usab na maprotektahan usab ang ato mga teachers. Ug kami usab, no, sa opisina, not every day that we go out, no, not every day that and even in here in the office wala pud mi face-to-face transaction. Naa lang sa guardhouse ang ato ang receiving, unya kung mga importante diretso na diri sa opisina. So we also have our own precautionary measures as our contribution to the efforts of our government and health experts nga paano nato ning COVID-19. Des Flores, sir, sa akong nasabtan naman tay online, no, naman mo online. Kaning 86%, no, kaning nabilin nga 14% Brigada Carlo Sir Flores. Dili ba din nato siya pwede ma-offset dito sa kining sa online classes nato kay para siyempre mga reason man god galison sila paggawas. So sa online na lang. It's not only the 14%, no? It's not only the 14%. Because number one, mag-online ka, kabrigada, ang prerequisite dira is na kay gadget.
Right. Okay? Ikaduha, na kay gadget, na kay connectivity. Na kay connectivity. So the problem now, like last school year, more than 6,000 learners only out of the 172,000 learners, 6,000 lang plus ang nag-online learning. What's up doon? Gamay ra kayo. Gamay ra siya kayo. So we cannot simply say mag-online ka, mag-modular ka. Kay karon diya sa ato ang modified learners enrollment and survey form kanang ginagamit nilang magpa-enroll. Ang nagpabilin gihapon karon nga numero 1, nagipili sa atong mga ginikanan is modular. Kaduha ang blended, kining sagol, online or radyo. Karon nagud ka brigada, kung makita ninyo sa DepEd TV, no, may mga channels nga makita nato na sa mga TV like IBC 13 o sa pang mga channels na mga lessons dira DepEd TV. Napud ka DepEd Commons, no, ano nimo sa internet DepEd Commons, pwede po didto. Na mga online. Kita pod diri sa division office, napud tay ginahimo nga mga recorded lessons. Kini nga atong mga recorded lessons audio kini ni atong ginabutang sa radio station like and I'd like to take this opportunity to express my gratitude to Boss Elmer Katolpos and Madam Yelsi and the Brigada Company. Right. Kasi kitagaan ninyo ang DepEd og 1 hour nga free airtime para sa among school on the air. So naana siya. Last And other year, radio mo na stations tabo last year, Sir Flores, Yes. no? Nya karong year, effective pa maghapon ang maong modality. Yeah. Yes. Mao gihapon ni siya kay para maabot na to. But sabton ba, Very good. daghan kag oportunidad. Kay ang imong gipili modular man lang. Yeah. Pero kung halimbawa maglisod jud ka dito sa module, Choices. og sabot, di Radyo. maminaw ka sa radyo. Yan. Di ba? Gi-inform man nato na nga kini nga radio stations, ingon ani nga oras, mao ni nga subject area, mao ni nga grade level. Yeah. So, naputong, di ba, nanghatag ta last year, natay programa nga radyo mo kinabukasan ko. Oh. Nanghatag tag radyo, nga ang radyo na ay tuplukanan sa USB. Dito sa USB, dito isulod tong recorded lessons, no? So ang tawag nato ato diri sa DepEd Jensen is plug, play and learn. So kadto mga kaigsuonan nato sa kabukiran, gisaka man nato na diha sa San Jose, Apterlabay, gisaka nato na diha. Kini sila kompleto ni sila radyo. Kompleto USB na sila. So both sabton ba? Kaya namo ko yung mga putana sa una nga grabe itong mga reaction sa una. Kung saan pagtudlo sa ginikanan nga kay balo wala ka tahong mag-eskwela, di ka balo magbasa and all. So we provided this opportunity. O sige, na recorded lessons. Pwede mo maminaw sa radyo, no? So nakita nato na kay nag-pilot testing man ta dito sa may San Jose, no? Nakita nato nga sa usa ka purok, ang purok at bang sa balay gihimo niya nga classroom sa bata. O dito siya naminaw, gituplok niya tong USB, gi-plug niya nagtanaw siya sa modules o niya nagtuon. So pwede pa niya ma-stop to, pwede ma-forward, pwede niya ma-rewind. Yeah. O di niya tumabuhat sa actual teacher, di ba? Di niya ma-forward, di niya ma-rewind. Pero pwede niyang himuon dito sa recorded lessons. Yeah. Ang akong gusto ipasabot, there are strategies na ginahimo nato karon nga pwedeng pilian sa atong mga estudyante, but we cannot simply say mauni ang para sa imo, because number one, kinahanglan nato tan-awon unsay prerequisitos, unsay kinahanglanon, like mag-online ka, ang pangutana na ba kay gadget, na ba kay internet connectivity. So gahapon na ako experience ka brigada dito ko sa Fatima National High School. So gibisita na ko sila, unya naabtan ako ang principal dito sa iyang lamisa nga nag-observe siya sa online class. So ako kay naman po ko dito, nilingkod ko, gi-open ako ang camera, nakugang ang maestra kay nag-appear ko sa iyang online class. So I was also given time nga maistorya na ko ang mga estudyante, maistorya na ko ang maestra online. But the teacher nagklase. Pagkanindot lagi gyud unta ka brigada kung online, kaya ang online man gud is pareho ra ani ba? Naistoryahan na ita, real time, actual. Yeah. Makit-anay tanan. Makit-anay tanan, no? Nindot unta pero only if Right. all have gadgets and all have internet connection. Parehas karon kung bigla mo hinay ang akong internet connection,
ang abot na ko sa inyo mura kung nganganga no. Correct. Lisod no. Lisod gyud. Okay. Sir, with that note, daghan kay salamat Sir Romelito Flores no sa imong time naghihatag diri sa Brigada nung sa TV nining adlaw. Daghang salamat no, daghang salamat sa brigada sa pagtabang ninyo sa amuan no o paghatag og panahon nga mapadayag namo ang kahimtang nato sa Department of Education. Abri ang atong opisina no, tinabangay tang tanan kay kini karon nga pandemya affected matatanan. So tabangi lang gid pud ninyo na ma-implement nato ang mga programa sa gobyerno sa Department of Education particularly. Daghang salamat ug mayong buntag. May buntag. So, Brigadang Bal, mo to ang atong interview no ni Sir Romelito Flores, ang atong Schools Division Superintendent sa DepEd Jansan. Na-mention niya dito, Brigadang Bal, ang kining Radio Eskwela. Mao ni ang oras gagihatag sa Brigada News FM. Libre lang. Libre na. Oh, libre na. Sa oras, dako kay nagbayad. Kung pabayran. I guess that is, ibutang na natong 60,000 per hour per day. That is already too much, no? Pero murag di naman na maroon ang airtime rate na to. Murag ang matag oras na to karon 120,000 naman, Brigadang Bal. So dako-dako na. Dako-dako gyud unya. Dili lang ni sa Jansan ha. Brigada Davao, Brigada Cagayan, and all brigadas sa Tiboca, Pilipinas sa Brigadang Bal. Nationwide. Oh, nationwide ni. 1 hour per day, mga kaigsunan, Monday to Friday. Mao na ang time allocated nga gihatag sa Brigada Mass Media Corporation ngadto sa DepEd. So ing ana mga kabrigada, ang corporate social responsibility sa Brigada Group of Companies, no? Pinagi sa atong President and Chief Executive Officer Sir Elmer Catulpos ug Ma'am Yelsi Catulpos aron nga makatabang og dako sa atong mga kabataan tibuok Pilipinas nga makapadayon sa gitawag nga distant learning modality. Usara ba ko'y nakita diha ni Boss Elmer God? Nga ang next generation magpabilin nga edukado. Ano importante? Ano niya? I-offer kini nga kasing-kasing. Og iyagod ng paninglon ang DepEd Brigadang Bal. Ngadtong last year makakubra na siya almost 600 million. Last year ha? Makakubra na siya 600 million. Pila na kastasyon ang atong mapatuko na no? Ug negosyo ra kayo na hunaon. Correct. Pero tungod lagi kay nay kasing-kasing. Nga gusto nga mo reach out ngadto sa mga kaigsuonan nato. Nga gustong alagaran. Right. No? Kaning kang Sir Elmer Manggoda Brigadang Bal, with all due respect ha, di ra ba na siya gusto magpa-istorya Brigadang Bal, no? But FYI lang no sa atong mga kabrigada karong buntagan ng tanaw. Okay, basig nagtuang uban nga gabayad ang DepEd ba no? Wala bayad. Kuna libre na nga gi-offer mga kabrigada ngadto sa DepEd. Ngano man tungod ni sa kahimtang ni Sir Elmer kaniadto nga bata pa siya nga maglisod sila eskwela. Grabe. Maglisod sila eskwela pero maningkamot lang gid sila pag eskwela Brigadang Bal, makadto lang sa eskwelahan. Mo baklay niya, mulabang pa og sapa. Correct. Doy mga unya kana nga kasinatian tinuod na sa mga estudyante, mga kabataan sa nagkadaiyang dapit sa tibok Pilipinas Brigadang Bal. Makasabot ana kay ni kaagi punta ana. Of course. So mo na nga pag-offer ni boss ani na samtan nato, ato kasing-kasing mura pug gikumot. Unya kini karon nibalhin ni dito sa atong mga katawhan. Correct. No, labi na sa bagang duot nga na diserbisyuhan ani entero Pilipinas ang nakabenepisyo sa Brigada Eskwela Brigadang Bal. Mo na nga nindot kayo gyud, no? Anyway, sa among pagbalik mga kabrigada, oxygen nga ginapilahan na karon tungod sa taas kayo nga kaso sa COVID-19 kanang atong pagatukayon sa pagbalik sa Encuentro. Welcome back mga kabrigada sa atong programa ang Encuentro. Brigadang Bal. Balik ta diri usa sa mga sintomas sa COVID-19 mao ang ubo-ubo sa imong pag-ubos sa oxygen, Brigada Carlo. Ang level sa oxygen delikado pag magbaba na kini. Maglisod na sa pagginhawa, mao manginahanglan gyud tag oxygen. Ang usa ka pasyenteng dunay COVID-19 ilabi na kung severe ang kaso niini apan tungod sa nagakadagang kaso karon sa mild to severe cases nahimong in demand ang oxygen
nga gipaimuslan usab sa uban Brigada Bal. Makauban nato karong buntaga live via Zoom gyapon ang usa ka residente sa Jansan nga nag-struggle gyud, real struggle ang pagpangita og oxygen para sa iyang inahan nga naa karon sa Tambalanan. Gawas daw sa kalisod mangita og refilling station, daghan pa ang matod pa gapamintaha. Unya ginabaligya pag gyud og mahal. May buntag kanimo Sir Ed Kawit. Hello, good morning mga kabrigada. Yes, Sir Ed, maayong buntag diha kanimo. Kumusta naman ang imong mama karon? Karon so far ang ihang vital signs are stable and ang ihang ginatreat na lang karon is ang ihang pneumonia. Oo. So kinahanglan gyapon na ay steady supply sa oxygen kay motoy very important na para ma-maintain ang ihang recovery na na phase. Okay. Sir Ed, kumusta man? Napa mo'y oxygen sa pagkakaron? Karon is what we did is nag-buffer mi og 1 day kay very critical magud ang iyang situation. Dili pwede manggod na ang oxygen is mahutdan. But ang ginawa namin, yung requirement niya for today is yun yung hinahanap namin kahapon. Okay. So yung for today is good na. Ang hahanapin naman namin ngayon na supplies para bukas kasi yun lang yung available namin na silindro na basyo. So, kung ano yung empty niya na tank based on actual consumption niya, yun yung hinahanapan namin ng supply. So hindi din very limited pa rin yung nasusupply ng mga suppliers namin. They are limiting it to 1 person per day. Yung isang supplier namin is every other day. Actually, may expected siya na supply kahapon pero hindi pa rin siya naka-deliver. Yung tangke niya kasi specific for the brand, hindi pwedeng ipa-refill doon sa stations na available. So, yun, yung problem of the oxygen is still lingering as of the moment. Sir Ed, kining unsa kadako ning required cylinder para sa imong mama tapos 24 hours ang paggamit niini? Oo. Nag-start man gud mi sa consumption sa mama kay progression ng iyang COVID ba despite na early ang management namo sa iya. Nag-start siya og 1 tank per day. Okay. Kay katong nakamubo na ang iyang oxygen saturation which is mo na siya ang measure sa oxygen sa imong blood na importante kayo. Nag-ubos siya and then nag-advise na sa amo ang kinahanglan na siya i-oxygen. So ang consumption niya nag-start siya August 30 na onset sa symptoms is 1 tank per day ra. However, despite na aming mga medications na gihatag sa iyaha, nag-progress iyahang COVID to severe COVID niya with pneumonia na. With that, nag-start me to non-rebreather mask and then nag-recommend na gid ang doktor to intubate na yun si mama kay para ma-induce na ang oxygen. Katong intubation niya dito may na wala may kaayo na brief sa requirements sa oxygen niya kay it was so sudden nang amo ang upat ka tangke nahurot ra dayon siya dali ra kay nahurot pa. So katong nag-post na ko that was already a stress call because late na to siya unya murag wala na kaayo may oras na makapangita kay among suppliers naka-deliver na pod. So ang iyang consumption sa oxygen karon would range from 4 tanks to 3 to 5 tanks depende kay gina-adjust man gud as of the moment ang iyang pressure para sa iyang baga maka-adapt na or ready na for i-extubate. Pero as of now ang iyang consumption is nasa mga 3 to 4 tanks per day. Sir, 3 to 4 tanks per day. Tagpila ang matagtangke. Intubated na siya. Oo. Tagpila ang matagtangke. Ngayon yung kamo gyud ang personal nga nagpalit na ani karon. I wouldn't say na gipalit gyud siya no? Pero ang policy mga good sa mga tangke is nagapa-deposit sila. So ang isa na mo ka supplier ang ilahang deposit per tank is 8,000. So before nagkuan si mama is duha ka tangke amo ang gikuha kay para sufficient na sa iya nami buffer isa ba. 16,000. So 16,000 na to. Ang isa na mo ka supplier is naapod 1,000 ang iyang deposit unya na ay monthly na rental na 600. So
lahi-lahi sila og mga deposit value depende sa sa brand or kung asa ka nagapa-refill kay dili man pud mohatag og daghang kaayo ang isa ka kay limited lang pud ang iyang tangke. So daghang mig suppliers nga gikuha. Ang refill dito is ang refill is nag-range sa 1,950 to 1,500. Katong mga 1,500 mo na to sila to mga players, mga traders na sila ba naghagil po sila dito sa planta, nagkuha sila sarili supply para ila pong i-resell. So sa amo ila pong i-offer, nagpatong po sila. So nag-ano na siya ba? Pura nahimo na siya og kanang merchandising na. Merchandising na trading lang nahitabo nga. Trading. Should have been ang mga customers na in need sila unta ang mahatagan jud. So I do not know what is happening right now sa market, but there is a ingana mga scheme karon. Kanino mong mama karon? Pero I've talked with sa mga suppliers, ila na dong gina-limit na gyud. Pero ang limitations nila, I hope they are listening right now. Punta na flexibility po depende sa patient. For example, naka-member na misela ha, pero despite that, isa lang yapon lang ihatag. Ang kinahanglan gani na is 3 to 4 maski pag mga hatag ni ka ng reseta sa gikan sa doktor nga ana ang iyahang requirement, isa lang yapon nila ihatag. So kami mangita gyud ni og lain. So ma-force me as kinahanglan oxygen nga mangita magpalit gyud mi dito sa kuan. So nahimo na gyud siya og kanang revolving economy ba sa ano nagabay and sell. So ingana, so depende kung naa kay connection dito sa kuan makapalit ka ana ba. So asay kinahanglan nga nasa problem as of the moment. Sir Ed, klarohon nato ni no, Brigada Carlo. Si mama nimo na sa ospital karon. Tapos Yes, sir. ang understanding magud nato ani kung nasa ospital dapat ang ospital pod ang mag-supply og kining oxygen. Ang nahitabo sa inyo karon, kamo na ginaresitahan og oxygen para mamalit sa gawas. Ingana bang nahitabo? Walang reseta na binigay. Merong instruction na to the oxygen because merong problema yung facility nila sa centralized oxygen. So unfortunately nangyari yun siya na i-admit si mama. So wala na kaming magawa kasi sila din mismo, ang hospital, nahirapan din sila to provide oxygen to their other patients. So ang nangyari tuloy ngayon, dahil sa hindi pa na-repair yung centralized oxygen nila, yung burden to source the oxygen tanks is naana sa amuaas mga family members, consumer. Kung it's really unfortunate for those people na wala joy resources and facility, mamangita kay ang hospital atong this time is really I'm sorry to say this, pero dako jud chance ang imong mortality kung wala ang oxygen. Kung wala tong facility nila nga centralized o ang ilang purchasing o ang ilang demand planning is not working. Because this is not a case, this is not a parang mahirap na sinasabi na magpa-hospital ka ganito ganyan, pero pagdating pala sa hospital wala palang oxygen. So parang ang nangyayari, parang nangyari na sa amin, parang kami ang naghahanap, but we are not trying to point fingers because they are doing their best. I think this is just because mataas talaga ang demand ng oxygen. But then again, ang nangyari kasi sa Gensan ngayon on the oxygen is not to be hindi tayo dapat na surprise because this is also ang nangyari doon sa India. So ang exactly the same market demand, yung distribution planning, the same pa rin yung nangyari. I think we have not yet learned the lessons that yung country na yun is na nakita. As of today, Sir Ed, no, as of today, 700 plus ang oxygen tank from Price Gas Gensan. Wala na unod. Ang Davao branch wala na ga-supply, waiting po sila sa supply gikan sa Cagayan de Oro. So mao na ang situation sa pagkakaron. Pero kining nahitabo karon sa imo mura og kuan na lang gyud ni kanang survival ni Sir Ed Kawit. Yes, discarded yun siya everyday kay continuous lagi ang requirement ni mother nako unya.
tungod atong post nako, salamat kay sa mga nag-share na ay mga nag-offer po nga mga personal na nila nga mga tangke nga unfortunate to say na wala na daw naabot sa ospital ang ilang parents pero pasyente kay puno lagi po ang ospital, so i-offer na lang nila nga pa-refund na lang so good nga mga situation and Pero wala gid choice. kining natabo sa imong mama ug ang problema karon sa ospital, kana lang sa ospital mismo nga diin ang imong mama na confine. I'm not so sure kay katong isa na mo ka supplier ni ingon siya ang kaning isa pud ka private hospital pud nahudan pud daw last week sa ila pud daw si panawag. So I think dili siya isolated for our sa hospital nga asa na admit ako mama. Pero katong mo i-confirm sa isa ka private hospital kay nagpa-reserve naman ni dito kay lagi katong kinahanglan ni i-admit dili pa taon bakante. Centralized pa daw, continuous pa daw ang ilahang ang ilahang supply. So that in mind as a logistician, parang merong demand na imbalance. Dahil yung private and government na hospitals are left to negotiate on the market availability. So parang merong hospital na merong hospital na hindi baka sobra na yung supply dun sa kabila, yung iba ng mga hospital na is hindi. So parang walang nag-oversight on the demand and the supply. Kumbaga, to cut it short, merong specific lang na mga facilities ang in shortage, but yung other hospitals are not. Sa to pa, ang importante kahit na kulang yung supply na dumadating, may hospitals naman na nakapatrive. Ang importante ani karon kung maminaw ko sa imong storya, gusto nimo nga dunay magtan-aw sa supply sa oxygen para sa tibok General Santos. Ingana ang gusto nimo. Yes, it's also kasi parang it's the same with the vaccine na parang yung supply and demand pa kung ano yung mga factors, but ngayon kasi naaksa na ta sa virulence sa virus compared sa vaccine because we could see the efficiency of the vaccination. Puno nauubos yung mga schedules. So, however, yung surge, if parang hindi ko pa kasi nabasa na meron talagang surge dito, but we can feel it na kasi madami nang nagkakaroon ng tapos mga posts sa Facebook na dito nagkaka-hospital. And we also know because yung mga hospitals punuan din kasi up to now nagpapa-reserve pa rin kami sa ICU section. So meron talagang madami na ang cases na hindi na nakaka-capture ng capacity of the hospital beds, yung ICU unit. So indeed, if that's the case, it could have been prevented had there been enough planning and enough information flow from the hospitals, yung cases nila. Kasi if I can, parang pwede kasing ma-forecast yun based on the capacities of the hospital beds. Right. So for the ICU, kung severe na yung cases ng specific patient, merong protocols, I believe, na dapat ang requirement niya per day is ganito, ganyan. Kung doon lang sa ward is 1 tank per day, so multiplied by number of the capacity, multiplied by number of hospitals. Idealistically thinking, pwede na meron tayong parang model of distribution planning and supply planning na mag-oversight for the whole city, not only for specific hospital. Kasi nga, yung model ngayon ng supply distribution ng oxygen is left to the government and the private sector. So doon tayo nagkakaroon ng imbalance kasi baka pwede pang we could have saved more lives had there been parang merong integration ng information. Ito dito sa Hospital A, may surplus pa kami na ganito. We project na for the next week 10 lang o baka pwede niyo itong gamitin. So had there been information flow and integration, because we cannot work as one entity right now since we work in chains. Yung pandemic is we have to work hand in hand. Correct. Government and private sectors should talk because again itong oxygen problem is not shocking. It is expected when there is a surge because ito talaga yung parang nangyayari, need when you are stricken with COVID. So, mao ni karon ang problema sa ospital nga diin na admit ang imong mama. Meaning to say, kung nagka-problema mo,
sa supply sa oxygen sa imong mama, kadtong uban pod nga mga pasyente dito, parehas pod og problema nimo. Unya wa ta kabalo kung pila ka buok ang na-confine diya sa mga ospital nga COVID-related nga nagkinahanglan og oxygen ug kadto pag yung mga non-COVID related case nga nagkinahanglan gyapon og oxygen, Sir Ed. Correct. In fact, yung doktor namin nagtatanong sa amin, saan ba kami nakakakuha ng oxygen? Kasi nga, meron silang allocation per day, pero hindi na kami nabibigyan. And parang sinabi namin, sige na lang, kami na lang maghanap. So, sila nagtanong sa amin, parang kami na ang nagiging source ng referral, dito kami naghihingi. So, in short, parang nagkukulang talaga yung hospital. I do not know ano ang nagiging problema doon sa procurement or sa planning side. Because it will boil down to the planning, no? Sa planning. Kasi nga, may capacities tayo sa hospital. Meron din tayong tinitignan dapat na oxygen demand should it reaches the capacity of the hospital beds. So by the way, Sir Ed, asa mo nakakuha Yes, gyud og supply kay sa atong nabaw-an dunam kunoy refilling station or refilling area dito sa may Pulumulok. Nakaabot pa mo aning nga lugar? Yes, oo, nakakuha may dito gihapon. Ang ano naman gud sa among case is nakapalit naman gud ni o nakakuha na mga cylinder tanks na na sa mga specific suppliers before pa namo na feel na naay kinahanglan shortage sa oxygen. So katong mga tangke nga to mo to among ginapa-refill og nag-contact na pud mi dito sa amo ang katong mga supplier sa Glabang. However, naalang gyapon limitations because siyempre ang logistics kay individual lagi ang pagkuha ingana tumaad ko dito, and then yung previous days tong adlaw nga nang hinanglan kay pataas kay ang pila dito ba, so ang una na mo nga gikuha is katong mga nearby lang, katong mga nag-offer og ingana kay immediate man amo kinahanglan. But katong supply sa dito sa Glamang is naagyapon siya mong contact na in case na dili may makakuan is mo contact yapon mi dito. So for now, ang among gina-manage na lang is ma-ensure nga katong mga current na mga suppliers mo deliver gyud sila kay ginabantayan na mo karon ang mabakante ng mga basyo kay among gi-compute na manggudaan katong amo ang basyo karon is ay among tangke nga revolving tanks is sufficient na kay mama because dili po na mo gusto mag-board o tangke. Because this dili naman kami ang inahanglan. Amo ang gibutang na tangke dito is ang katong motuyok lang kay mama nga one day nga tangke. So kato lang amo ang ginakuan dili pud ni because fortunately na may mga facilities taog na mga naghatag tabang sa mga di po na mo i-take advantage kaya di lang kami ang may COVID situation. Sa pag-adto niyo dito sa may Glamang, Pulumulok, unsa ka tinuod galinya ang mga kuan dito? Mamalitay og oxygen? Yes, oo. Katong time nga nagkuan mi, pagkaugma ato, nagpila gyud dito ang oxygen ang mga clients. No? So, murag mo ang gi-compute ato na time kung dito may magbalik-balik, murag ma-short. Murag ma-short mo sa inyong time or ma-short mo sa supply sa oras. So ang amo ang siya makaka-sedan, so kinahanglan magud og pick up or multi-cab or specific na sakyanan para makahaul dito kay makuha man ka. Katog yun yung dagko nga oxygen tank ka, Sir Ed? Pila may suod ana? 50 pounds na siya, 50 pounds. Ang kanang isa ka 50 pounds, kung mild lang na case mo, pwede na siya mag 1 tank per day. Kinahanglan ka. Pero sa kumamamanggod is intubated, depende sa pressure nga or level nga setting sa yaha para ma-maintain ang oxygen saturation is nasa mga 3 to 4 tanks per day. So, mo po ang isa kakuan nga gina-storya na ko ang suppliers na utan may flexibility because ang isa ka tangke dili man siya fit sa among case. Kay I understand na gina-try ninyo og hatag ang oxygen sa tanan, but it will not serve its purpose in saving lives because ang among requirement lagi is dili man kami ang abot yan ang moment ang kinahanglan gyud niya based sa doktor. Tama. So kanang 50 pounds ang ginaingon nimo sir ang cylinder, tagpila pod ang refill ana dito sa inyo ginakuhaan?
ang isa na mo ka-supplier, 950 ang iyang refill. And then, ang isa na mo ka-supplier, 1,100 ang iyang refill. I believe dito sa glamang is lower sa inyo to, pero wala pa man gud ni mga cylinders nga naa dito. Kaya nakapalit na lagi ni daan. Itong sa current suppliers, makailayo man gud tong glamang. So, nga mo man gud wala ni sakyanan nga mo ato dito mukuha. Atong mga nearby lang na mga suppliers ang amuha. Tapos, knowing nga dito, nagapila pa po ang kuhan. So, purag ka nang dili na siya wise to magpila pa kay everyday kinala na mo kung ano man dito sa hospital kay para i-allow sa triage nga magsulod tong ang suppliers ang silang kahit pasulod. So pila na karon ka adlaw ang imong mama sa ospital tapos di pa mo kaybaw kung kanusa pa siya mahuman, kanusa pa siya maayo. Wala pa, she is still in critical condition in ICU, so kinanapihap na mga continuous prayers sa mga friends and families and relatives and those who are listening right now. Ang ingon sa Dr. Manggod, ang management nila karon is ginatry o win out ang term sa intubation baga hinahinayan siya o ganang manage na matanggal na siya by limiting the oxygen na supply gikan sa mechanical vent kay para masanay siya baka dili mo pwede i-abrupt o kuha. So karon ang kapuanan ni mama ika 8 days na niya sa ospital o ika 5 days na niya nga naka-intubate na tubuhan sa baba. Yeah. Okay, with that note, Sir Ed, I hope nga ma-okay na ang imong mama, no? In the coming days, I hope nga di na pod mo magka-problema sa supply. And I hope everything will be okay in the coming days, Sir Ed Kawit. Thank you for your time. Imong i-share there sa Brigada, Sir Ed. Thank you. Thank you po sa Brigada for letting me use your platform to reach out to our labi natin sa mga leaders to look into this because hindi lang kami ang magka-experience ng ganito, and also to the private sectors and to your working teams na sana we have a parang oversight committee regarding this because again the people need this. We need your help. We need your help. Noted, sir. Noted. Okay for that. Thank you. Inong nakita og atong nahinabi si Sir Ed Kawit, Brigada Val. Katog yung grabe nga struggle, no? Grabe nga struggle. Matod pa sa mga millennials, struggle is real. So kini karon nga sitwasyon nga na-inform ta ni Ed Kawit. No? Dapat matagaan na ni siya og insakto nga pagtagad. No? Labi na sa atong gobyerno. Pero nasa inindot kay nga note dito sa atong interview Brigada Val. Ato nang may bawaan, no? Uman lamang sa mga importante gyud kayo sa atong pagbalik. Mga kabrigada, balik sa atong programa ang Encuentro. Brigadang Val. Kay brigada na to, no, ato ni pabalo sa inyo, do na biya na isilot alang sa mga resellers, mga magpaghimantala ba, kana magpahimos sa ilang presyo sa oxygen. O ngadto sa mga masakpan, nga nag-hoard mo, magbantay lang pod mo. Kana, I don't know kung na-anticipate na ba na sa DTI, Brigada Val, no? Pero ang pinaka-nindot magud kay nga concern as kung maminaw ta sa interview nato kang Sir Ed kaganina, kinsa may nag-monitor sa chain sa supply para sa oxygen. Kinsa may tuka ani. Kinsa may mutan-aw ani. Kay siyempre di man gikan sa gobyerno way hand ang gobyerno when it comes to the supply. Kay siyempre naa man ni naka-bad-eye sa mga negosyante, sa mga nag-supply og mga oxygen. Pero nagi gobyerno nagatutok ani dapat naay nagtutok ani in terms of trading na kadang sa pilay presyo, pilay suggested retail price na ang DTI na. DTI. Pero when it comes to the supply chain, kanabang pilay gikinahanglan karon nga supply sa oxygen sa tibuok General Santos. Mao na importante kayo. Kay dapat do na kita ni sakto to yung gingon kinahanglan planning. No, kay nabagdown ang usa ka centralized oxygen sa usa ka tabalanan. Therefore, dili magamit para sa mga pasyente, Brigada Val. So adto sila sa manual nga pag-supply og oxygen mo to nga mamalit sila
Nya karon nahimo na hinong burden on the part of the patient. Sila mo nahimong na problema. Instead nga dapat ang ospital mo mangita og oxygen nga ilang ikahatag ngadto sa mga pasyente. O di ang kuya usab diri karon Brigada Carlo kay siyempre ang mga pasyente na dito ano na sila kan stress na kay na sila. Ano at tapos ang ilahang gibatian na dili na basta-basta tapos karon ma-burden pag sila pagpangita. O di karon pag-abot dito way supply. Og naa magaling supply linya taas kayo. Mahal. Ya mahal pag yun. Kay kuan day gi-resell na palitan ako nagpalit ko dito sa Glamang Pulumulok. Nakapalit ko dito 5 ka cylinder. Wholesale to. Unya akong gi-resell. Retail. Gi-resell nako, gipatungan ako. So nahimo ng trading. Unya siyempre basta trading na gani Brigada Bal doon nagay makabintaha ana. Mupatong magina Thomas ginawa. Correct. Kay supply and demand ba ana? May ang bottom line ana. Pero ang ato din ang atong taga-gobyerno labi na nindot man tong sa DTI ka pwede silang masilutan. Pwede. Pero ang nindot tong atong point nga pero dili man ni ang problema mo to karon dili sa silot. Brigadang Bal. Ang problema na to karon mao ang supply. No unya ikaduha nga problema Brigadang Bal. Di ba dili ipasa sa ospital ang burden ngadto sa mga pasyente. Ila man ang problema na problema sa ilang centralized supply sa oxygen Brigadang Bal. Nya karon pag down sa ilang centralized supply, wa na oxygen. O dili nila ipasa sa unsa mangitabuang nganong imo mang-iburden ang pasyente. Ang mga kaliwat sa pasyente nganong sila may papangitaon ni mog supply problema na sa ospital dapat di nila ipasa ngadto sa mga pasyente. Ang laing pang problema anak karon Brigada Carlo ang kaning mga tagtungod sa mga pasyente. Unya pag wala pag na sila kwarta karon sa nila naron maghimo silang magic. Mo gani. May dako kay nga problema mamatay gyud ang pasyente na kay siyempre wa man sila kapalit di man na ipautang dito supplier. Dili. So, dapat i-assume ang responsibility sa maong hospital, mga kabrigada. Dili kay pasa nila nga ang burden sa mga kaliwat sa mga pasyente. Di na mauoy no unsa man taon. Kung ila magunang himuon ang ilang trabaho as concern, no? Ang hospital mismo. Makabarato sila kay tibuok man ang ilang kumprahon dito. Correct. Yeah, secondly, kung panalitan kulang ang supply chain gikan diri sa mga supplier, mahimo man sila nga makakontak kanto sa uban nga mga hospital pod nga makangyo sila dito na may problema gabag down ang among system nga na. So pwede ba makabaro mi or makapalit mi sa inyo dia or unsabay ilang transaction negotiation Brigadang Bal kay aron nga dili na mamahalan ang mga pasyente. Sa akong lantaw, murag dili pa man gyud siguro kulang ang supply sa oxygen. Ang problema lang ang kinilang sigurong coordination. No? Tapos kini mga supplier nato pero katong giingon ganiha nga sa Davao pa. Wala na sa Davao. Ang supply sa Cagayan. Ang raw materials kuhaon pa dito sa Cagayan. So murag something na ni nga dapat tan-awon ni sa atong mga tao hingtungdan. Dili lang ingon ta sa ospital Brigada Carlo. Dili lang taga-ospital ang mulantaw ani. Usa ni nga concern nga agency ang DTI. Correct. Tapos ang atong local government kay ang serbisyohan magud sa ospital ang mga tao. No, so dapat ang atong local government ug ang atong DTI usa ni nga magkuan sila, mag-coordinate sila each other. Tapos tan-awon nila ni nga situation kay nabalita naman katong akong kauban nga pastor Brigada Carlo namatay to siya kay wala na sila mapalit nga oxygen atong higayuna. Motong na pag sa ospital dead on arrival na siya. Ngano man ipasa sa ospital, gawas tingali kung panalitan ang imong pasyente na aras balay. Kaya ikaw gyud mangita og oxygen pero ang imong pasyente na sa ospital na bag down ang system sa ilang distribution sa oxygen. Karon gipasa ngadto sa pasyente na yabag di na mauoy. Mura dako kay ng problema ug dako kay ng kabugaton nga ipapasa nato dito sa mga tagtugod kay pangita pa na silang kwarta. Labi na karon og severe gyud na ang nila kanilang kadugo dito karon nasa sud. Sobra man ang dira sa Brigada Carlo. Dili ra man 750,000 ang gastuhon ana. Mas sobra pa ang ilang gasto so mangita silang kwarta daan. Mangita pag sila oxygen. Pastilan. Murag na hyper ko karong buntaga Brigada Bal. Hapit taon tamahuman ang atong programa. Anyway, daghang salamat mga kabrigada sa inyong pagtutok kanamo dinhi sa atong nagbaga-baga nga engkwentro o sa kaoras ug tunga dinhi sa atong programa.
brigada ug mga kahigalaan namo natapos na usab ang usa ka oras ug tunga nga atong pagkumbati sa pag-inkwentro sa mga isyu nga nagalambigit kanatong tanan. Sok Sergeant Generals, be proud again. Barug Jinsan kini si Val Gilaran. Kini usab si Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamatuuran, kagawasan o kangayan. Generals, be proud of Jensen again. Barug Jensen. Kini ang programang Encuentro.